Ngayon, maraming salamat po sa pangunguna ng Praising Worship sa Malayan Catholic Charismatic Music Ministry. Amen. Tunay nga, Brother Jerwin, na napakasarap magpuri sa Yes, Panginoon. amen. Totoo po yun. Amen. Sino po dito yung handang-handa ng makinig ng pagpapala mula sa Panginoon Diyos? Itaas ang dalawang kamay, wagayway! Ayan, praise the Lord. Sabihin mo na natin kay Lord, Happy 6th Anniversary! Ayan ang hina. Tayo lang. Sige po, tayo muna tayo. Tayo po muna lahat. Praise the Lord. Hallelujah. May mga kahilingan po ba kayo kay Lord? Oh, di ba? Ito ay araw na kung saan ito po yung birthday ng Panginoon sa dakong lugar na ito. Amen? So kung tayo may kahilingan, dati kapag may birthday, siya yung tumatanggap, pero baliktad kay Lord. Kapag siya ang nagdiriwang ng anniversary, siya ang nagbibigay ng pagpapala. Amen? Amen. No? Kaya lakas-lakasan natin. Sige tayo, mga kapatid, sabihin nating lahat. Happy 6th Anniversary! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Yes, amen. At dadako na po tayo sa ating panayam mula sa ating bisita po. No? Handa na po ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Pakitapik nga yung katabi, pakisabi, kapatid! Kapatid! Handa ka na ba? Handa ka na ba? Ready na po, ready na? Amen daw. Oh, praise the Lord. Okay, praise the Lord. Ang una pong ating topic na gagawin ngayon ay ang kagandahan ng nasa gawain ng Panginoon. Ang ganda po, no? Title pa lang, parang ang sarap ng mapil at saka ang sarap ng mapakinggan. Amen. Praise. Sige po, upo muna po tayong lahat. At tatawagin ko po ang gagamitin ng lingkod ng Panginoon. Siya po ay isa sa founder ng Salt Foundation International Incorporated. Siya din po ay head ng FET o Formation of Education Training of Salt Foundation. At sa kasalukuyan, siya din po ang head servant ng Amazing Grace, God the Father. At siya rin po ang head formation ng education training ng Yes Philippines Yahweh Eucharistic Spirit Catholic Charismatic Community International Incorporated. Ayan, tawagin na po natin ang pinakamamahal nating tatay, no other than Brother Ding Alban. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Isang mabiyayang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Ay, malungkot sila. Masaya ba kayo? Dapat lang kasi nasa gawain tayo ng Panginoon. Amen? O lahat ng masaya, pumalakpak na malakas sa Panginoon. Yung malakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Amen? Okay. Mga kapatid, samahan niyo ako sa isang prayer. Huwag na kayong tumayo. At samahan niyo lang ako sa prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father God, salamat po sa araw na ito. Kami pinagsama-sama mo upang magsalusalo, Panginoon, sa pagdiriwang ng anniversary ng gawain mo, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, napakarami mong inihandang biyaya na ibubuhos mo para sa aming lahat. Kaya naman, Ama, dalangin namin, O Diyos, na ang dakong ito'y gawin mong saksi ng iyong kabutihang loob, ng iyong kadakilaan, ng iyong pagmamahal. In the name of Jesus, Amen and Amen. The name of the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Palakpakan uli natin ang Panginoon. Okay. Kung mayroon ko yung Bible, mga kapatid, pwede nyo itong buksan sa Hebrews chapter 10, verse 25. Sabi dito, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya na nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Palakpakan ng Panginoon, palakpakan ng kanyang salita. Okay. Sabihin nyo nga, ang gawain ng Panginoon. Yan.
Napakaganda po na naunawaan natin yung ating dinadaluhan. Yung every time na tayo nag-prayer meeting, alam natin kung ano yung hiwaga o yung kagandahan ng nasa gawain ng Panginoon. Amen po? Sabihin nyo sa inyong katabi, kapag ikay nasa gawain ng Panginoon, pagpapalaing ka. Amen? Amen? Totoo po yan. Bakit? Okay. Isa-isahin ko po sa inyo, mga kapatid, kung ano ang gawain ng Panginoon, kung ano ang layunin ng Panginoon, para kung bakit niya itinatayo ang mga gawain ng Diyos. Amen? Hello? Nakikinig ba kayo? Okay. Number 1, tanin nyo ha? Sabihin nyo nga, layunin. Yan. Maganda nakikita natin yung layunin ng gawain ng Panginoon eh. Isang layunin ng gawain eh, para yung salita pong layunin. Layunin. Amen? L-A-Y. Ito. Bibilisan ko lang po para makita natin. Ano ba ang ibig sabihin? Ano ang layunin ng gawain ng Panginoon? Una, letter L, yung lumaganap ang pag-ari ng Diyos. Kasi marami, sa kapanahonan, iba na nagahari. Sa tahanan, sa lansangan, lagi na lang may away, iba nagahari pagka ganon. Pero sa gawain ng Panginoon, kaya tinatayo niyang Panginoon yan, para lumaganap ang paghahari ng Diyos. Letter A sa layunin. Ang isang layunin ng gawain ng Panginoon upang kayin ang lahat palapit kay Jesus. Napakalagang sa kay Jesus tayo lumalapit. Amen po? Dahil pag tayo lumalapit sa Panginoong Jesus, nako, mababago ang buhay natin. Mabibless tayo ng Panginoon. Isa pa sa layunin ng gawain ng Panginoon ay letter Y, yung yumaman ang lahat sa pananampalataya. Bakit? Napakahalaga ng pananampalataya. Kapag hindi lumalago ang pag wala tayong pananampalataya, sabi ng Panginoon, hindi daw tayo kalulugdan ng Diyos. Naririnig nyo? Tanongin nyo ang katabi nyo. Sabi nyo, gusto mo bang nalulugod sa iyong Panginoon? Lagi kang umatindang gawain para lumago ang iyong pananampalataya. Yumaman ka hindi sa pera, kundi sa pananampalataya. Amen po? Sabi ng Panginoon, pakinggan niyo mabuti ito. Sabi ni Lord, without faith, it is impossible to please God. So kapag wala tayong pananampalataya, mahirap malugod sa atin ang Panginoon. Kaya, saan tayo lalago ang pananampalataya? Sa gawain ng Panginoon. Amen? Yan ang kagandahan ng lagi tayong nasa gawain ng Panginoon. Kaya sabihin nyo sa katabi nyo, kaya ikaw, sabihin nyo sa katabi nyo, sabihin nyo, kaya ikaw, huwag kang a-absent. Yan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Tandaan nyo yung laging pala absent, yan ang hindi, mabagal ang paglago ng pananampalataya. Kaya kapag mabagal ang paglago ng pananampalataya, mas madalas yan nakasimangot. Ang hirap sumaya, ang hirap magala. Bakit? Kailangan munang lumago ang pananampalataya bago maging totoo ang ngiti. Totoo ang halakha, totoo ang kanyang tawa. Tingnan nyo ang katabi nyo. Tingnan nyo ang katabi nyo kung totoo ang ngiti niyan. Yan. Okay. Kadalasan kasi, hindi totoo ang ngiti. Nakangiti ang labi, pero ang puso nakangiwi. Yan. Dapat parehas yan. Nakangiti ang puso, nakangiti rin ang labi. Amen? Bakit? Kasi yun ay palatandaan na lumalago ang iyong pananampalataya. Kaya ulitin nyo sa inyong katabi. Ulitin nyo, sabi nyo, kaya huwag kang a-absent. Dito kalalago ang pananampalataya. Amen. Okay. Layunin pa rin. Layunin ang gawain ng Panginoon. Letter U. Upang umiral ang pag-ibig ng Diyos sa lahat. Kadalasan, hindi pag-ibig ng Diyos ang umiiral. Yung pag-ibig sa sarili. At once na pag-ibig sa sarili ang umiiral, mga kapatid, lumalago, nako mga kapatid, sigurado yan, lalong pumapangit ang buhay natin.
Gumaganda ang buhay kapag tayo, mga kapatid, sa ating tahanan, sa ating trabaho, saan man tayo naroon, ang umiiral ay pag-ibig. Ngunit hindi mangyayari yan kapag hindi tayo aktibo sa gawain ng Panginoon. Hindi po mangyayari yan kasi dito lamang sa gawain ng Panginoon, dito nadidevelop yung totoong pag-ibig. Bakit? Kasi bumababa ang Espiritu Santo na siyang nagpapaalab ng ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya napakalaga ng dumadalo sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, ilan ka nang umabsent? Yan. Hello? Amen? Kaya yung madalas umabsent, yan ang bugnutin. Yan ang madaling sumama ang loob. Amen? Yung laging absent sa gawain ng Panginoon, yan ang madaling mapikon, madaling mainggit. At ang lahat ng iyan, labag sa batas ng pag-ibig. Subukin mo lang. Huwag kang a-absent sa gawain ng Panginoon. Makikita nyo, yung mga taong hindi mo mamahal-mahal, mamamahal mo. Bakit? Kasi nga pababa ang Espiritu Santo sa gawain ng Panginoon at pag-aalabi ng iyong puso sa pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Amen. O, tapikin nyo ang balikat ng inyong katabi. Tapikin nyo. Kaya ikaw, huwag kang a-absent. O, palakpakan natin ang Panginoon. Isa pang layunin ng gawain ng Panginoon, letter N. Ang layo nito, naisin ng lahat ang maglingkod kaysa paglingkuran. Naisin ng lahat ang maglingkod kaysa paglingkuran. Kadalasan sa atin, gusto natin tayo ang pinaglilingkuran. Wrong. Wrong. Ang mga taong gusto lagi siya pinaglilingkuran, dumadami ang kaaway. Dumadami ang hindi nagmamahal sa kanya. Pero subukin natin, baliktarin natin. Baliktarin natin. Yung lagi mong naisin na ikaw ang maglingkod kaysa ikaw ang paglingkuran, makita nyo tatahimik ang mundo. Sa tahanan, magiging mapayapa. Sa tahanan, sa trabaho, magiging maayos. Bakit? Kasi walang naghahangad na siya ang paglingkuran. Ang gusto siya maglingkod at yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya nung si Jesus dumating dito, sabi ni Jesus, naparito ko hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ialay ang aking buhay para sa kaligtasan ng marami. Amen? Amen? Okay. So, sa panglayunin, kung bakit itinatayo ang gawain ng Panginoon, lahat ng charismatic community, lahat ng gawain sa simbahan, lahat yan itinatayo ng Panginoon. Laging may layunin ng Diyos. Una nga, letter L, lumaganap ang paghahari ng Diyos. Letter A, akayin ang lahat palapit kay Jesus. Letter Y, yumaman ang lahat sa pananampalataya. Letter U, umira lang pag-ibig ng Diyos sa lahat. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi yung pag-ibig ng tao, pag-ibig ng Diyos. Kapag ang umiiral ay pag-ibig ng Diyos, tandaan niyo po yan, ang sarap mabuhay, lalo na sa tahanan, sa gawain ng Panginoon. Amen po? Tanungin niyo ang katabi niyo, anong pag-ibig ang umiiral sa puso mo? Yan.
Ito yung kagandahan ng ikay nasa gawain ng Panginoon. Pakinggan nyo mabuti ito. Napakahalaga nito. Kayong mga nasa likuran dyan, makinig kayong mabuti. Ang gawain ng Panginoon, hindi karaniwang gawain yan. Hindi ordinaryo. Ito po'y banal na gawain ng Panginoon. At dahil banal na gawain ng Panginoon, may kakaiba ito kaysa ibang gawain. Amen? Unawaan niyo po ito. Number 1, ano ang gawain ng Panginoon? Ang gawain ng Panginoon ay school. School, paaralan. Dito tinuturuan tayo. Amen? Tinuturuan tayo ng Panginoon dito. Para itong paaralan, may kurso. Sabi nyo nga, kurso. Hello? Oh, may course dito tayo na tinatapos, na tinuturo. Ano ito? Bachelor of Life in Heaven. Sabi nyo nga, Bachelor of Life in Heaven. Oh, tinuturuan tayo nung buhay langit. Dito pa lamang pinapractice na tayo, tinuturuan na kung ano ang magiging buhay langit. Ano ang mga subject? Pakinggan nyo mabuti. Ito ang mga subject. Una, faith, pananampalataya. Yun lagi tinuturo sa gawain ng Panginoon. Isa pang subject, praise and worship. Kanina ginawa natin, praise and worship. Bakit? Pagdating natin sa langit, hindi na tayo maglalaba, hindi na tayo magtatrabaho. Hindi na tayo maghahanap buhay. Ang gagawin lang natin doon, magpuri at sumamba sa Diyos. Kaya dapat dito, natuto tayo. Amen? Pag hindi ka pumasa dyan, hindi ka natuto, alanganin ang iyong passport sa langit. Amen? Isa pang subject sa Bachelor of Life in Heaven course, eto, obedience. Obedience. Tinuturuan tayo dito na magmasunog rin. Hindi po pwede sa langit ang masuwayin. Natatandaan nyo, si Satanas, anghel yon. Pero pinalaya sa langit dahil sa pagsuway. Nakikinig pa kayo? Si Eva at si Adan, nasa paraiso, pinalaya sa paraiso. Bakit? Dahil sumuway. Kaya naman ang charismatic community, ang gawain ni Lord, tinuturuan tayo dito kung paano sumunod. Amen? At kapag sumunod ka naman, ibibless ka ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Ang sabi ni Lord, eto, kung sinusunod mo lamang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang agos ng tubig sa ilog na hindi natutuyo. Ibig sabihin, hindi ka mangungutang.
every time na tayo a-attend ng gawain, ini-empower tayo. Amen? Kinakargahan ulit tayo. Amen? Nakikinig ba kayo? Sabihin nyo nga, power! Nako, walang ka-power-power. Sabihin nyo, power! Yan. Dapat ang mga Kristiyano, laging may power. Kaya kahit na may demonyo diyan, mananalo ka pa rin. Bakit? Sapagkat nasa iyo, hindi ka uma-absent, kaya lagi kang recharge, lagi kang may power. Amen? Okay. Palakpakan ng Panginoon. Praise God. Ano ang unang power na nakukuha natin sa gawain ng Panginoon? Knowledge. Knowledge is power. Natututo tayo. Natututo tayo ng bagay-bagay kung paano mabuhay. Pangalawa, of course, isa pang power is faith, pananampalataya. Dito rin natin matatagpuan yan. Dito natin makukuha yan. Isa pa, yung the power of love. To love the unlovable. Yung kaya mong mahalin kahit mahirap mahalin. Amen? Magagawa mo lang yan kapag hindi ka uma-absent. Pero kapag palagi kang absent, lagi kang galit, lagi kang bugnot. Amen? Laging masama ang loob mo. Amen? Lagi kang may kinikimkim.